presidente ng Palau ang maliit na estado ng Pacific Island na isang malagang seksyon ng Second Island Chain ay nagtakas ng kilay noong nakarang linggo sa komento na ang kanyang isla ay nakikipagdigma sa China at sa ilalim ng patuloy na pagbabanta mula sa Beijing na may mga analis na nagsasabing ang Washington ay magiging matalino na sakupin ang kanyang mga komento at mag-alok ng tulong sa kanilang isla. Sa pagsasalita sa Hawaii bago pa ang simula ng Pacific Island Forum, idinagdag ni Pangulong Sorangel Whips Jr. na ang pinakamahusay na paraan upang labanan ito ay sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga bansang may katulad na pag-iisip na naniniwala na ang kapayapaan ay dumarating sa pamamagitan ng lakas at ang presensya ay ang pagpipigil sa mga madilim na plano ng bansang China. Ito ay isang kapansin-pansing payag sa panahon ng China ay nakikipag-ugnayan sa iba pang mga pinuno ng Pacific Island, kabilang ang sa Solomon Islands, ang host na Pacific Island Forum ngayong taon. Matagumpay na sumandal ang Beijing sa mga Solomon upang ibukod ang Taiwan, gayon din ang US at Japan mula sa pulo ngayong taon. Gayunpaman, ang Palau, isa sa 3 Pacific Islands na may ugnayan pa rin sa Taiwan, ang host sa susunod na taon at idiniklara ng mga miyembro ng PIF bago matapos ang operasya na dapat isama ang Taiwan at iba pang mga kasosyo sa pag-unlad sa susunod na taunang pagpupulong. Sinabi ni Mihai Sora, isang panrehiyong analyst sa Lowly Institute, na ang Palau ay nasa harap na linya ng napapilit na taktika ng China sa Pasipiko sa loob ng maraming taon. Binalangkas ni Pangulong Whips maraming pagkakataon kung paano siya pinilit ng China bilang isang pinuno ng Pasipiko upang ilipat ang pakilala sa Palau mula sa Taiwan. Ang China aniya ay ginagamit ang pag-asa ng Palau sa mga turistang mga Chino, isang pag-asa na partikular na ginagawa ng China mismo upang ilagay ang pang-ekonomiyang presyon sa kanyang bansa. Ang mga transnational criminal syndicate na nauugnay sa China ay lalong aktibo sa Palau. Ang mga developer ng China ay bumili ng mga lupa sa tabi ng mga site ng US na may estratehikong alaga. Ang listahan ay nagpapatuloy at ang tuloy-tuloy na pagdating ng mga military ship ng China ay tila nagiging normal na sa isla na walang man lang formal na paalam sa gobyerno ng Palau. Ano mang gagawin ng Palau na palisin ang mga Chino sa kanilang isla ay wala na rin silang magagawa dahil nagmamatigas na di mano ang mga ito, kaya nananawagan na ang kanilang gobyerno sa pamumuno ni President Whips sa mga orinal na kalyado nitong bansa na Australia at US na mag-intervene na sa kanilang isla dahil ito na lamang ang paraan para mapigil ang China sa patuloy na pangimasok nito sa kanilang lugar na tila handa na sakupin nito ng pwersahan. Samantala, to the rescue naman ang United Kingdom sa Pilipinas na simulan na ng maaga ang negosasyon para sa Status of Visiting Forces Agreement habang pinalalim ng Manila ang ugnayang pangseguridad sa mga kanluraning kalyado sa gitna ng tumataas na tensyon sa West Philippine Sea. Iniharap ni Vernon Cooker, Ministro ng Estado para sa Depensa ng UK, ang usapin nang bumisita siya kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa Camp Aguinaldo noong Martes. Iniharap ni Cooker ang isang liham mula sa kalihim ng Estado ng Britanya para sa depensa na si John Healey na nagatid ng layunin na ang London na pumasok sa isang sofa sa Maynila. Nababahala na raw ito sa problema na ihatid ng China, partikular na ang Scarborough Shoal na hindi nito papayagan na mapunta sa pagkontrol ng China. Ayon kay Cooker, ito na raw ang last time ng Pilipinas at hindi pwedeng mapunta ito sa mga Chino dahil kung mangyari, makokontrol na nito ang buong South China Sea at isa rin sa mga gagamitin nito kontra paglusob sa bansang Taiwan. Habang nasa usapin ang dalawang bansa, sinabi na ni John Healey na ang isa sa kanilang leadship, ang aircraft carrier na HMS Queen Elizabeth, ay narirayag na sa Arabian Sea en route na papunta dito sa Manila para ipakita ang kanilang suporta sa claim ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Isa raw sa mga layunin nito ang pagbisita sa Silangang Asya ay ang paggawa ng misyon sa isang freedom of navigation, lalong-lalo na sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas, partikular na ang mga lugar sa Ayungin Shoal, Baho de Masinloc at maging ang buong West Philippine Sea sa paintulot na rin ng kalyado nitong bansa na Pilipinas. Samantala, wala pa naging pahayag ang bansang China hinggil sa plano ng Pilipinas at United Kingdom sa mga misyon nito sa West Philippine Sea.